Superradio DZWB Flash Report! Si Glenn Huego po ay may flash report. Glenn, pasok! Matapos ang pagpaplano kaninang madaling araw sa tanggapan ng LTFRB kasama ang Super Radio DZWB, sumala kaya mga tauhan ng LTO, LTFRB, MFD at HPG dito sa isang lugar sa lungsod ng Quezon para hulihin yung mga habal-habal o yung mga nagninegosyo ng pag-aangkas ng mga pasahero. Ito yung gumagamit, Mike, ng application sa cellphone na kung tawagin ay angkas. Isa-isang ini-impound ngayon na mga tauhan ng MMDA, ang mga motorsiklo habang tinitikitan din yung mga rider. Sa aking pagbibilang dito nasa hindi bababa sa 20 na mga motorsiklo, yung habal-habal ang ini-impound na ngayon ng MMDA. Kanina sa aking panayam din kay Atty. Aileen Lizada, ang LTFRB board member, pagamat maganda raw yung layunin ng angkas dahil mabilis ito, hindi anya ito ligtas. Katunayan, mayroon na kasing namatay na pasahero kaya ngayon nagsagawa ng operasyon ang LTFRB. Samantala naman, sa isa ring pagsalakay din sa operasyon din, isang taxi driver naman ang hinuli dahil sa pangongontrata. Isang kawani ng LTFRB yung nagpanggap na pasahero kanina at kinontrata siya ng 250 pesos ng tsuper, samantalang galing lamang siya sa isang lugar sa may Green Hills area patungo rito sa isang malapit lamang na lugar sa lungsod ng Quezon. Dito na niya itinimbre sa kanyang mga kasama sa LTFRB, HPG at MMDA na nakaabang sa kanto. Wala namang masabi itong isang tsuper, kundi sabihin na napakatindi kasi ng traffic kaya't nagawa niyang kontratahin itong tauhan ng LTFRB na nagpanggap na pasahero. Ang inyong puso, Glenn Huego ng GMA Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio DZWB Flash Report! Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Hindi po tayo, hindi natin tinatantanan ng mga importanteng balita tulad dito. Yung mga kinasuhan po dahil sa pakakapatay doon sa dating mayor ng Albuera Leyte, tatandaan nyo noon si Espinosa Sr., doon sa loob mismo ng kulungan, tinira ng mga pulis isang madaling araw, mga kapuso. Kasama doon yung ito, si Police Superintendent Marvin Marcos, yung si Calbo, pati na yung hepe ng Albuera noon, pulis, na ngayon hepe ng Osamis Police, naging panawin po namin dito. Yung nagbabasa po ng Biblia, mga kapuso, si Police Chief Inspector Joey Espinido, at iba pang miyembro ng CIDG noon, doon po sa Leyte, may kaso po silang kinakarap sa Manila Regional Trial Court. Dito sa Maynila, ang kaso, ang paglilitis. Alas 9:05, Carlo Mateo, pasok! Ipinatawag na ng hukuman o ng Manila Regional Trial Court Branch 26 itong sina Police Superintendent Marvin Marcos, Police Chief Inspector Joby Espirido at ilang pang tauhan ng nooy PNP CIDG na kabilang sa nagsasagawa ng operasyon at nakapatay kay Albuera Leyte Mayor Reynaldo Espinosa habang ito ay nakapiit. Ito ay may kinalaman sa kasong trading and distribution of illegal drugs o paglabag sa probisyon ng Republic Act 9165 laban naman sa sinasabing drug trafficker sa Visayas na si Kerwin Espinosa. Bukas, 10 ng Nobyembre, nakatakda na ang pre-trial hearing sa kaso sa sala ni Judge Selvino Pampilo Jr. ng Manila RTC Branch 26. Ayon pa kay Judge Pampilo, sa diwa ng prinsipyo ng speedy justice, target ng hukuman na matapos at madesisyon na ng kaso laban kay Espinosa sa kalagitnaan ng susunod na taong 2018. Una nang inalis sa information ng kaso ang pangalan ni Mayor Espinosa dahil sa napatayang alkalde sa operasyon ng PNP CIDG sa loob ng Leyte District Jail sa Paypay City matapos umanong manlaban. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Magandang umaga po, mga kapuso nating, mga nanay, mga ina ng tahanan, mga ilaw ng tahanan, na alam naman natin, walang hinahangad, walang gusto para sa kanilang pamilya, kundi ang mga dekalidad na pagkain tulad ng mega sardines. Dekalidad na abot kaya. Yan ang gusto ng mga inang, ng mga nanay, ng mga ina. Kaya naman ang mega sardines hanggang sa mga sandaling ito ngayong umaga, mga kapuso, ang #1 na sardines o sardinas sa Pilipinas, mega. Wala nang iba. Siyempre, isa lang, pag #1, isa lang yan. Mega sardines, mga kapuso. Dalawang klase yan eh. Ito yung hawak ko, yung kulay pula.
Kaya pula ito, tomato sauce with chili. Oo, dinagdagan po ng chili mga kapuso. Ito yan, Ayan. Mega, mga kapuso. Ngayon, ito naman yung berde, mga kapuso, tomato sauce lang ito naman ng chili. Ngayon, ang maganda pa rito, sa mga lata po na mega sardine sa likod, may mga, alam nyo ba ito, may sardine, ito mega sardine siomay. May mga iba-ibang mga putahe na pwede kayo iluto. Ang gamit ninyo, ang number 1 na sardinas sa Pilipinas, mega sardines. At meron sila, ayan, number 1, malinaw na malinaw, tatakbar ko. Ay, bakit ika nyo tatakbar ko? Dahil meron silang pinagmamalaki, yabang Yabang itong mega sardines Sa sobrang yabang nito, kinumbida ako nito doon sa kanilang planta sa Zamboanga, nagpunta naman ako. Ito nakita ko mga kapuso, 12 oras lang po. Mula pagkahuli ng isda sa dagat hanggang ipasok sa lata, hindi lalampas ng 12 oras. Kaya yung pagkasariwa ng isda, yung pagkabuo ng isda, yung kalidad ng isda, nananatili hanggang makarating sa pagkainan ninyo, mga kapuso. Hindi katakataka kung bakit number 1 ang mega sardines. Tatak, sariwa, mega sarap, tatak barko, mga kapuso. Sarili nilang barko yung malaot, dami, sunod-sunod, dumadating doon sa daungan nila, mga kapuso. Meron silang special na gamit ng panghigop ng mga isda galing sa barko na hindi nalalasog yung mga isda. Ngayon, bukod sa mega sardines, meron tayong mega tuna, ha? Ito naman ang mega tuna. Yung mega tuna, mahirap na magsalita yung mega tuna, walang extender. Tunay na tuna po, totoong tuna po, purong tuna, pure tuna, 100% hanggang sa kalit-liitang butil, totoong tuna. Lasang-lasa nyo yung sarap at pagkasariwa ng totoong tuna, hindi nung peking tuna na extender, mga kapuso. Ayan, ang mega tuna. Mabibili pa sa 4 na exciting na mga lasa na pinagpapalit-palit namin. Yan ginagawa namin. Pero pinakapaborito namin yung Spanish style. Meron din silang flakes in oil, meron din silang hot and spicy, at merong sweet and spicy. Mega tuna, mga kapuso, 100% puro, 100% pure tuna. Siyam at kalahating minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. Mga kapuso, ito ang Kuryente Pit Tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang mga ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito, gumamit ng mga LED na bombilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Mag-kuryentipid na tayo, mga kapuso. Good morning! Superadyo DZWB Last Report! May flash report si Mau de la Cruz. Mukhang pinupunti niya ngayon yung mga habal-habal, ha? Mau, pasok! Operation ito dito sa BGC, sa Taguig at Makati ito. At mismo si Atty. Eileen Lizada ng LTFRB ang nakasakay doon sa habal-habal, naka-helmet, naka-jacket, at pinara dito sa kanto ng 32nd at 5th Avenue, dito naman sa BGC. Attorney, live tayo sa Super Radio DCWB sa GMS 70. Mike Enriquez sa kabilang linya natin. Ano po ba itong operation na ito? Yung operation ho ngayon ay against habal-habal at saka ongoing po kami. Okay. Ongoing pa. Pero may mga nahuli na rito sa kanto. Dito sa kanto, Mike, dalawa na itong nahuli. Si Atty. ay angkas kanina. Pero mukhang mayroong nagkaroon ng problema sapagkat nadidinig ko may kausap siya sa telepono bago natin salang, Mike. Yung isa sa mga tauhan nila, mukhang sinisita o dadamputin ng Makati Police doon sa kanto ng EDSA area. So nakikipag-coordinate. Kasama rito yung Highway Patrol Group at ng Philippine National Police, ang LTO at Flying Squad ng LTO kasama rito at hinuli na etong sinakyang ito yung angkas TMBS ito, Mike, na motorsiklo, yung nagpapabuking. At dito ay nakasakay kanina si Atty. Alisada ng parahin dito sa kanto. At ngayon medyo agaw atensyon ngayon dito sa kantong ito sapagkat napakaraming miyembro ng media. So patuloy sa operasyon. Ang inyong operasyon mga dalawang region ng Radyo DCWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Superadyo DZWB Last Report! Samantala, mga kapuso,
move on po tayo sa iba pang mga balita. Yung asawa po nung napatay na teroristang si Omar Maute, mga kapuso, sabi po ng Sandataan Lakas ng Armed Forces of the Philippines, yung asawa niya na isang tinatawag na silent fighter. Silent fighter kung tawagin ng militar. Tahimik lang naman dirigma. Ang tanong, ilang pang ganyan meron dito sa Pilipinas? Rod Vega, pasok! Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na isang silent fighter o tahimik na mandirigmat kalaban ang may bahay ni Omar Maute na si Minhati Madrais alias Baby na nadakip ng militar at polisyal house sa bahagi naman ng Barangay Tubod sa Iligan City. Ito ay salungat sa ilang impormasyon na hindi madidiin itong si Madrais sa Guerra na pinamumunuan ng Maute ISIS Group na nakipagbakan sa mga tauhan ng gobyerno 5 buwan na tumagal naman sa 5 buwan. Sinabi ni 1st Infantry Tabak Division Commander Brigadier General Roseller Murillo na markado itong si Madrais bilang bahagi ng mga terorista na ipinahuli ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay naman sa pag-atake ng grupong Maute sa lungsod ng Marawi noong buwan ng Mayo. Kaya ito'y kabilang sa mga nilabasan o ibig sabihin kabilang to sa mga arrest ang mga personalidad na katulad to ay naglabas na arrest order itong si Defense Secretary Lorenzana matapos naman ang paglalagay sa buong Mindanao sa martial law. Inihag pa ni Murillo na bagamat hindi narinig ang pangalan ni Madrais nang pumutok ang gulo sa Marawi, ang naging papel umano ito ay ang pagbibigay ng logistic support, pinansyal o pera para naman sa kanilang mga kasamahan na nakikipaglaban sa militar at pulisya. Si Madrais ay unang pinatakas ni Omar Maute patungo sa Iligan City ilang oras lamang bago lusubin ng mga terorista ang nasabing syudad. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCW ng Kinikilingan, walang pinaprotektahan. Ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. 17 minuto makalipas sa ikasyam. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Tapat sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB. Natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Oras po natin mga kapuso ay umuusad. 21 minuto na po makalipas sa isang ng umagan. Tapos mukhang sabay-sabay naman. Tinitira naman ngayon yung mga habal-habal. Mga kapuso. Malaman natin. Parang ito yung... kailan ba yun, Benji? Nung minsan, sabay-sabay dun sa 3-4 na bilangguan sa Metro Manila, naggumalugad yung mga, hindi ba? Yung mga otoridad. 4 na kulungan yun. Valenzuela, saan ba yun? BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, Quezon City Jail. Tapos noon, ilang araw, pagkatapos noon, nagkarayot. May binangungot. Mga kapuso, may natumbahan ng timbahan ng tubig doon. Buti kung tubig ang laman noon. Madaling araw yata yun, hating gabi. Tapos noon, yun na, nagsalpo ka na, mga kapuso, yung mga tiga-Batang City Jail at saka yung mga tiga-Bahala Nagang. Yan. Ngayon naman, umaga, mga habal-habal sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Good morning! Good morning!
Grabe. Ito ang saksi sa Double B. Tagal-tagal na may habal-habal na yan. Oh, pati yan sa Cebu, meron pong habal-habal dyan eh. May nakikita akong habal-habal dyan sa may Lahug, Upper Lahug, yung bago paakyat. Matagal na yon. Oo, papunta yun doon sa istasyon namin sa Cebu, mga kapuso, sa Upper Lahug, sa Nivel Hills, mga habal-habal. Siguro dahil, ano ka mo, Ali? What's habal-habal? What's that? Oh my What's the, goodness, makapareho pa tayo ng kulay yata ngayong umaga. Pink tayo, Shazam! Ano yung Shazam? Shazam! Ang habal-habal, ang habal-habal, yun yung mga motor, aangkas ka sa likod. Bayad. Diyan sa Deport, meron yan, sa may McKinley Road. Ayan sa may kanto Ano ng yan EDSA, sila? papasok ng Illegal ba yun? BGC. Illegal yun. Kasi Walang wala silang prangkisa yun, prangkisa. walang kwan yun, di ba? May nangyari Pag- sa'yo doon, insure- wala. Pag may nangyari sa'yo doon, paano na? Motor yun. Okay. Parang makikiangkas ka, magbabayad ka. Ang babayad ka, bibigyan ka ng helmet, isusuot mo. Ngayon, ilang kayo nagsusuot ng helmet na yon araw-araw? Ayan. Habal-habal ang Sinot tawag ng doon. iba, Igan, susot mo? Helmet? Nag-umpisa yung habal-habal sa mga lalawigan. Ano yun? May putok yun. Ano? Ano ka mo? Helmet na iba Taray nyo susuot naman, mo? hindi ba? Ang habal-habal. Yung nga yun. Lahat ng pasahero, kasi kailangan may helmet. Kung hindi, sisitahin kayo ng traffic enforcer. o Yung ng police. naunang sumuot sa'yo, may halito. Habang halbal talaga. Nagsimula My God. yan. Pangsakahan lang yan. Ano? Sa probinsya yan eh. okay. Pansaka yan eh. Yung Habal-habal. motorsiklo? Kulang sa... Hindi. Tsaka uso, Transportasyon. hindi pala uso. Tamang kataga ba yun? Uso. Marami ngayong kaso ng riding in tandem. Hala. Pera pa yung kuliglig. Diba? Iba naman yung kuliglig. Iba yung kuliglig. Yun yung bisikletang kinabitan ng motor yun. Iba pa rin yun. Illegal din yun. Grabe, Diyan sa may Vito Cruz, sa may pakitas ng St. Scholastica, malapit sa kanto ng Taft Yung Avenue. kuliglig dyan. Yung one-way, sinasalubong ng mga kuliglig. Grabe naman. Ito. Dahil po sa sama ng panahon, low pressure area Pag naging ganap na bagyo yan, wag naman sana, magiging pangalan yan Salome. Yung mga lokal ng pamahalaan sa Bicol at Northern Samar, sinabi na po ito ng Tani, magiging maulan po dyan sa Eastern Visayas at sa Kabikulan. Pinaghahanda na po mga lokal ng pamahalaan dyan. Rod Vega, pasok! Ngayon pa lamang ay pinaghahanda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga lokal na pamahalaan sa Camarines Sur, Camarines Norte, maging sa bahagi ng Northern Samar, maging naman sa Leyte, bunga na rin ng malakas na pagulan doon sa local area. Ayon sa NDRRMC, dapat makipag-ugnayan na mga lokal na pamahalaan kasama ang kanilang mga disaster officials doon sa mga barangay officials na ang residente ay nakatira sa gilid bundok at magiging sa tabing ilog. Kanina, Mike, ay nagdeklara na ng walang pasok ang lokal na pamahalaan o ang gobernador ng Camarines Sur na si Miguel Villafuerte sa lahat ng antas. Diyan naman sa bahagi ng Camarines Sur dahil sa malalakas na pag-ulan na kanina pang madaling araw. NDRRMC, ang gantong mga maagang alerto kailangan para naman isaayos ang tinatawag na rescue at maging mailipat na ang ilang mga residente na nanirahan sa tabing ilog at ganun din sa mga tabi ng bundok upang maiwasan ang kapahamakan. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCW lang kinikilingan, walang pinaprotektahan. DCW.